naimbag nga aldaw kada kayo amin. Para sa episode na ito mga ka-effects, ay punta tayo sa napakagandang probinsya na matatagpuan sa pinakatuktok na hilagang silangan ng isla ng Luzon. Dahil pangalawa ito sa pinakamalaking probinsya ng Region 2, ay maraming mga bayan na may magagandang tanawin at tourist attractions ang makikita mo dito. Umay kayo ditoy! Let's go! At tuklasin natin ang mga natatagong ganda ng bayan ng Igig at Peña Blanca, Cagayan. This is FX Adventures and welcome to my vlog. But first, mag-subscribe ka muna. Adventures await us, let's go! Dahil nasa pinakataas ng northeastern part of Luzon Island ang Cagayan, ay mahaba-haba ang biyahe ng trip na ito mga ka-effects. Sa pagpunta ng probinsya na ito, ay may dalawang options para sa pagmumula ng Maynila. Para sa mga nagmamadali, ay pwedeng sumakay ng eroplano papuntang Tuguegarao Airport na aabot ng 1 oras. At ang isa naman ay para sa mga gustong mag-road trip. Get ready and fasten your seatbelt dahil umaabot ng 10 to 12 hours ang biyahe papunta dito. Pwede pa itong madagdagan, depende kung ilang stopover ang gagawin mo. May 200 na pwede mong pagpilian sa pagpunta ng Cagayan. Una ay ang pagdaan sa mga national and provincial roads mula sa Bulacan at Nueva Ecija na aming tinahak sa aming pagpunta ng Cagayan. At ang isa naman ay ang pagdaan sa mga expressways hanggang sa makapunta ng Nueva Vizcaya gamit ang bagong daan ng Nueva Vizcaya Pangasinan Road. Makitid at paliko-liko din ang daan dito, ngunit mas iwas sa trapiko dahil walang mga pampublikong sasakyan at mga truck ang dumadaan dito. Isa lang ang patutunguhan ng 2 daan na ito na parehas sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Mula dito ay diretso lang sa napakahabang daan ng Maharlika Highway. May sukat na 3,380 kilometers ang kabuuan ng Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway. Ito ang pinakamahabang daan sa buong Pilipinas na nagkokonekta sa mga daungan mula sa isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. At ito din ang isa sa mga daan sa pagpunta ng Cagayan. Sa pagtahak ng probinsya ng Isabela ay may bypass road na pwedeng daanan para mapabilis ang pagpunta ng Cagayan. Ito ang Santiago Tuguegarao Road o kilala din bilang Cagayan Valley Road. Kailangan ng maraming lakas at pasensya sa pagbiyahe papuntang Cagayan. Recommended ang mag-stop over para makapagpahinga at makatulog para iwas disgrasya. At matapos ang napakahabang oras ng biyahe, ay bubungad na sa iyo ang tulay na ito. Ibig sabihin ay ikaw ay nakarating na sa Tuguegarao City ng Cagayan. Ang Bonton Bridge ang isa sa pinakakilalang tulay dito sa Cagayan. Taong 1969 nang ito ay binuksan sa trapiko kasabay ng pagdeklara bilang pinakamahabang tulay noon sa Pilipinas na may habang 1,102 meters. Paniniwala ng iba na sapat na ang haba nito para ma-recite mo ang kabuuan ng Philippine National Anthem sa pagtahak dito. Dito mo din matatanaw ang kilalang Cagayan River. Also known as Rio Grande de Cagayan, it is the longest river and the largest river by discharge volume of water in the Philippines. Sa panahon ng tag-ulan ay apektado ang mga malalapit na komunidad sa matinding pagbaha. At dahil napakalaki ng Cagayan River, ay maraming tributary o mas maliliit na stream o ilog ang nakakonekta dito. Isa na dyan ang Pinakanawan River. Ang ilog na ito ay matatagpuan sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan. Kilala din ang ilog na ito para sa mga gustong mag-rafting o kayaking.
Isa sa pinakapopular na tourist attraction dito sa Peña Blanca, Cagayan, ang Callao Cave. Tara at samahan nyo kami i-explore ang kakaibang kuweba na ito. Sa pagpasok dito ay kailangan muna magbayad ng entrance fee sa kanilang registration area at kailangan din mag-hire ng inyong tourist guide. Ang cave po natin is may 7 chamber po siya and then yung skylight. Pero ang mapupuntahan lang po natin ngayon namin sir is hanggang 5 lang po. Kasi ang going 6 and 7 po ngayon is bawal po siyang puntahan kasi going deep and then slippery naman po siya. Ano ulit? Going deep and then slippery sir, madulas na po kasi. Okay. Po namin sa inyo. Okay. Delikado rin po. Okay. Then yung steps po natin, every 30 to 40 steps with benches for resting sa pwede po kayo mag-pineapple. Okay, ready na po ba tayo? Ready. Pero dun sa pupuntahan kuya, kita yung may simbahan sa loob. Yes po. Okay, sige. Abot naman tayo. Ang simbahan or yung chapel po natin na located po siya sa may second chamber. Okay. Tanaw din dito ang mga nagkakayak sa Pinakanawan River. Para makapunta sa mismong kuweba ay kailangang umakyat ng 184 steps. So ang Callao Cave po, ma'am and sir, ang nagpa-develop po dito sa Callao Cave si Teresa Javier Dupaya noong August 27 year 1972 naman po. So si Teresa Javier Dupaya is po dating ex-governor dito sa may Cagayan. Ang Callao Cave ay may total of 7 chambers. Pero dahil delikado puntahan ang 6 at 7 chamber, ay 5 chambers lang ang pinahihintulutan na puntahan para sa mga turista. Dito naman tayo para Ito ang second chamber, kung saan makikita ang chapel dito mga ka-effects. Ang mga rock formation na ito sa aking likuran ang nagsisilbing altar na lumiliwanag galing sa natural lighting sa itaas nito. Hanggang dyan ba tayo? Dito sa fourth chamber ay maraming mga rock formations na kahugis ng mga imahe. Katulad na lang nitong mga nasa itaas na tila mga pakpak ng mga anghel. Kita nyo ba? Maraming po ma-preserve na ang Callao Cave kasi sa Ito buhay pa. baboy ang Callao Cave. Ryan was here. Oo nga. Pag sinusulatan sila, mamamatay sila. Yes po, and then touching the light ito makamatay. Ang ganda ng line. Strong! Parang may glitter siya, no? Galing nyo. Parang mukha ko. Patay na kasi nahawakan na natin eh. Yung puti hindi. Limestone natin, pag dead limestone, yung yung itsura niya ang kulay green ng lahat. Dapat puti lang, no, pagbuhay. Pero may mga full-time limestone na talagang may stalactites. Ayan, yun nasa taas.
So dito po tayo sa part na to. So dapat Ay, ang ganda ng view na to. okay, this way to tayo ma'am sir. Dito. So dito po kayo makakakita ng mga rock formations po natin. Ito po yung bunganga po niya. Ito yung ilong, ito yung eye, and then yung scalp niya. Ang kinamatay ng kalansay, nahulog yung atay, yan na po yung makintab po sa baba. Good job sa'yo, Kuyang Tour Guide! Bukod sa mga impormasyong binahagi mo, may talento pa sa pagkuha ng magagandang letrato. Alright! Alam mo ba? Ang cave o kuweba ay isang natural void o bakanteng espasyo sa ilalim ng Earth's surface. Madalas makikita natin ang mga ito sa mga liblib na lugar. Pero paano at bakit ka ba nagkakaroon ng kuweba? Sa pagkamatay ng mga iba't ibang uri ng lamang dagat na may seashells tulad ng talaba, kabibe, pati na din ang mga corals at iba't ibang uri ng mga microscopic organisms, ay naiiwan na lamang ang mga labi nito sa seabed o sa lapag sa kailaliman ng karagatan. Sa katagalan, ay nabubuo ang makapal na layer ng mga seashells na ito. Sa paglipas ng maraming taon, ay natatabunan ito ng iba't ibang uri ng bato at lupa. Hanggang sa sobrang bigat ay nagiging matigas na bato ang layer ng mga seashells na tinatawag na limestone. Kaya kapag titingnan sa microscope ang limestone, ay makikita ang mga bakas ng mga yumaong lamang dagat. Ang limestone ay gawa sa chemical compound na calcium carbonate. Kaya ito ay natutunaw o nadidissolve sa acid. At dahil ang ulan ay binubuo ng carbonic acid, sa pagpatak nito sa kalupaan, ay dumadaloy ito sa mga upper layer ng soil strata at minsan ay nakakakuha pa ng iba't ibang acid sa pagdaloy hanggang sa makapunta sa ikalaliman kung nasaan ang limestone. Bilang resulta, ay natutunaw nito ang lahat na dinaanan sa layer ng limestone kaya nagkakaroon ng mga espasyo. Sa paulit-ulit ng cycle na ito, kasabay ng paggalaw ng mga tectonic plates, sa loob ng hundreds of thousands to millions of years, ang natural event na ito ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng kuweba. Ano mga ka-effects? Hindi basta-basta ano? Kaya sa mga oportunidad na bisitahin ang mga kuweba na ito, just look and listen. No touch. At wag na wag magva-vandalize. Bagkus ay dapat na ingatan at pangalagaan ang mga ito. Isa din sa tourist attraction dito sa Peña Blanca ang Gabur-Gabur Falls. Hango ang Ilocano term na Gabur-Gabur sa salitang Ingles na nangangahulugang engulf o covered.
Marahil ay dahil napapaligiran at natatakpan ang falls na ito ng mga nagtataasang kawayan at mga puno. Dahil nagkataong holiday sa pagpunta namin ay napakaraming tao sa lugar. Senyales na maganda ang Gabur-Gabur Falls. Sa pagpatuloy ng trip na ito, ay bumisita kami sa isang centuries-old pilgrimage site sa bayan ng Igig. Ito ang Calvary Hills, kung saan makikita ang simbahan ng San Antonio de Galicia. Maksaysayan ang lugar na ito dahil makikita din dito ang mga lapi ng Spanish colonization sa ating bayan. Ang 11 hectares na lugar na ito ay popular na puntahan, lalo na tuwing Holy Week. Dahil makikita din dito ang mga estatwa na lumalarawan sa 14 Stations of the Cross. Sa mapayapang kapaligiran na ito,
ay mapapasalamat ka na lang sa buong may kapal sa kanyang mga nagagandahang mga likha. At natapos na naman ang isang gala natin mga ka-FX. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating Cagayan adventure. Dahil sa susunod ay pupunta tayo sa napakagandang isla at karagatan na siguradong mapapanganga ka sa taglay na kagandahan. Oh, alam niyo na ba kung saan? Abangan at alamin sa part 2 ng ating Cagayan vlog. Pero sa ngayon ay hanggang dito muna. It's getting hard to talk. Paano mga ka-FX? Hanggang sa muli nating paglalakbay, paalam! All